Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. I have no time for this, Marigold. Wala ako sa mood na makipag-argue sa'yo. Malamig na saad ni Sinaya sa kapatid. Napataas ang kilay si Marigold sa kanya pa crossed arms. Wala ka sa mood na makipag-argue sa akin? Pero nasa mood kang makipaglandian sa ibang lalaki. Ang lakas mo rin ate no? Kumunot ang noon ni Zenaya nang marinig ang sinabi ng kapatid niya sa kanya. Ano bang pinagsasabi nito? Wala siyang ka-idea. Hindi naman makapaniwala si Marigold. Nainasta ng kapatid at nagmamaang-maangan pa ito. Huling-huli na nga, nag-iinosente pa. Bilib din siya sa atin niya eh. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakitang larawan nito kasamang ibang lalaki. At nagmamaang-maangan ka pa talaga. Tignan mo to, hindi ba't ikaw yan kasama ng ibang lalaki? Grabe ka, ikakasal na nga lumalandi ka pa. Hindi ka ba nakontento kay Kit kaya naghanap ka pa ng iba? Ayos ka rin eh, no? Mabilis na kinuha ni Zenaya ang cellphone ng babae sa harap niya at pinakatitigan ng larawang yun. Kuha ito kanina lamang. Kasama niya si Apollo at masaya silang nag-uusap. Nakahawak pa ang kamay ng lalaki sa kamay niya. Makikitang sweet na sweet sila. Gumisil lang si Zenaya sa kanapailing sa kapatid. She's done explaining this to Joaquin kaya wala siyang ikakatakot. Isa pa wala naman siyang ginagawang mali. Apollo is her childhood friend. Palibhasa hindi to kilala ni Marigold. Sinusundan mo ba ako? Hindi ako na-inform na may bodyguard pala ako. Natatawang sambit niya sa kapatid, kaya nanlalaki ang mga mata ni Marigold. Kinuha nito ang cellphone mula kay Zenaya saka isinilid sa bulsa. Ano? Ano naman ngayon kung sinusundan kita? Bakit? Takot na takot ka bang malaman ng pamilya natin kung anong tunay mong kulay? Isang maharot at malanding babae. Isa pa, ang kaibigan ko nagpadala sa akin ng litratong to. Saktong naroon siya sa restaurant na kinakainan niya ng lalaki mo at kitang-kita niyang kalandian niyo. Kaya pala araw-araw kung wala sa mansyon. Kasi ang lalaki niya nang inaatupag mo. Tamang nga sinasabi ng iba, manang-mana ka sa lola nating malandi. Hindi na natuloy ang sinabi pa ni Marigold na maramdaman niyang malakas sa sampal ni Zenaya sa kanya. Napahawak siya sa kanyang pisngi dahil bigla tong humapdi at kumirot. Alam niyang namumula ang pisngi dahil sa sampal na ibinigay sa kanya ng ate niya. Tila ba nayanig din ang utak niya dahil sa lakas ng impact nito. Hindi makapaniwalang tinignan ni Marigold ang ate niya at dinuro-duro niya to. Ikaw, bakit mo ko sinampal? Wala kang karapatang sampalin ako. Galit na saad ni Marigold habang sinasamaan ng tingin ang nakakatandang kapatid. Totoo naman manang-mana ka sa matandang yon. Kaya nga ayaw na ayaw nila mommy at daddy na bumisita siya dito eh. Kasi malandi siya. Malakas na sampal na naman ang natamo ni Marigold mula kay Zenaya. Ngayon ay magkabilang pisngi ng kumikirot sa kanya. Hindi pa nakontento si Zenaya at agad na inambangan na naman ito ng sampal ang bunsong kapatid. Hindi na nakailag ang dalaga kaya napaupo na lamang ito sa sahig. Dahil sa lakas ng impact ng sampal na ibinigay ni Zenaya, kay Marigold ay kita niyang dumugo ang gilid ng labi nito. Walang hiya ka, Zenaya. Malandi ka. Pareho kayo ng matandang yon. Agad na hinila ni Zenaya ang damit ni Marigold para makatayo ito at inambangan ulit na mag-asawang sampal ang bunsong kapatid. Hindi niya tinantanan ng babae dahil sa sobrang galit. Sabihin mo ng lahat na masasama sa akin, ngunit hindi ako papayag na pagsabihan mo ng masasamang salita ang lola ko. Isa pang pang-iinsulto sa kanya, bubugbugin kita. Galit na wika ni Zenaya sa katinitigan ng matalimang kapatid. Nang matapos sabihin yun ay agad niyang tinulak si Marigold kaya napaupo ulit sa sahig ang kawawang dalaga. Binabalaan kita, Marigold. Binabalaan kita. Mabilis na umalis si Zenaya sa harap ni Marigold at pumasok sa kwarto nito. Dahil sa sobrang galit ay pinagugulo niya ang kama niya. Bumuhos ang luha niya hindi dahil sa nasaktan niya. Ang kapatid ngunit nasaktan siya para sa namayapang lola niya. Bago pa man mamatay ang lola niya, ay wala itong bukang bibig kung hindi sana'y magkaayos sila ng magkapatid saka magulang. Palagi rin itong hinahanap ang kanyang ina at kapatid kung kailang sila dadalaw dahil alam na matanda na bilang ng lamang ang mga oras nito sa mundo.
Walang hinagad ang lola niya na sana maging malakas at malusog ang pamilya nila dito sa Maynila, kahit sa pagdadasal nito ay kasama rin ang kapatid at mga magulang niya doon. Hindi nagtanim ng sama ng loob ang lola niya, kahit na alam nitong kinahihiya at kinaayawan siya ng sarili niyang apo at anak. Dating prostitute ang matanda, natigil lang yun ang ipinanganak nito si Matilda. Isang sundalo ang kanilang lolo at yun ang nakabuntis sa lola niya. Nagkalayo to ngunit nagkabalikan ulit. Malungkot nga lang dahil unang binawian ng buhay ang lolo niya. Hindi man lang niya ito nakita. Samantalang napapasigaw na lang si Marigold sa sobrang galit. Hindi niya in-expect na gaganunin siya ng kapatid. Nalalasahan din niyang dumudugo ang kanyang labi dahil sa impact ng sampal nito. Bumuhos ang kanyang luha dahil sa frustration. Nanginginig din ang kanyang katawan dahil sa galit na nararamdaman. Mula sa langit ng galit niya sa kapatid at ang kainisan pa niya ay hindi man lang siya nakaganti. Gusto niyang gumanti sa kapatid ngunit hindi man lang siya pinagbigyan nito. Para siyang naging isang daga at ang kapatid niya ay pusa. Sobrang lakas ng kapatid at hindi siya makapanlaban dito. Kinuyong ni Marigold ang kamao sa kadahan-dahang tumayo. Agad niyang ginulo ang buhok saka pinagsasampal ulit ang sarili hanggang sa mamula ito ng mamula. Kung iniisip ni Zenaya na malakas siya, pwes tignan natin kung saan naabot ang lakas at tapang nito. Baliw ang kapatid niya, mas baliw siya. Kapag makita siya ng kanyang mga magulang sa ganitong estado, ay magpapanik ito. Alam niyang papaboran siya ng mga ito dahil siya ang naagrabyado. Humanda ka, Zenaya, dahil katapusan mo na. Bumungad kina Matilda at Salvador ang kaawa-awang mukha ng kanilang anak na si Marigold. Kumunot ang noon ni Matilda nang makitang dumudugo rin ang labi ng anak at gulo-gulo ang buhok. Halatang galing to sa pakikipag-away. Mabilis na nilapitan ni Matilda ang bunsong anak sa kahinawakan nito ang magkabilang pisngi. Napaaray naman si Marigold kaya napatingin naman si Matilda sa pisngi nito. Bakas na bakas ang sampal sa pisngi nito at namumula pa. Sinong gumawa sa'yo nito? Ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Matilda at napapaluha dahil sa sinapit ng anak. Mommy, si Ate Zenaya pong gumawa sa akin ito. Hindi naman napigilan ni Marigold ang mapaiyak na makitang awa sa mga mata ng ina. Pinagsasabihan ko lang naman siya kanina. Ayaw nitong pinagsasabihan siya kaya nagalit ito. I was just worried about her. Mommy, but she slapped me so hard, pulled my hair and pushed me to the ground. Napayakap naman si Matilda sa kaawa-awang anak na marinig ang kwento nito. Si Zenaya ang gumawa niyan sa'yo? Hindi naman makapaniwala si Salvador dahil sa ginawa ng panganay niyang anak. Kahit na hindi sila close ni Zenaya ay hirap siyang paniwala ang magagawa to ng kanyang anak unless na may nagpa-trigger sa dalaga. Nang makita ni Marigold na parang nagdadalawang isip ang ama, agad nang pumalaho na ng iyak si Marigold. Dad! Hindi ka ba naniniwala sa akin? Si Ate Zenaya nga talagang gumawa nito sa akin. Kahit tanungin niyo pa siya, it was really her. Alam ni Marigold na mahal siya ng magulang kung kaya't naniniwala siyang. Hindi nila palalampasin ang ginawa ni Zenaya sa kanya. Kita niya nag-iisip ng malalim si Salvador at napahinga ng malalim. Malapit ng kasal ng ate mo, Marigold. Kapag tapos na ang kasal niya ay kakausapin namin siya. Tungkol dito, hindi makapaniwala si Marigold sa sinabi ng ama. How dare he? Siya ang nagrabyado, siya pa ang mag-a-adjust? Oo nga pala nakalimutan niya, tangi ang kasal ng kapatid niyang mahalaga. Kung magkakagulo silang pamilya ay baka hindi na matuloy pa ang kasal ng kapatid niya. Kung kaya't wala na ring merging na magaganap sa pamilyang Santiles, Anderson. Ngunit hindi siya papayag na mangyari yon. Hindi siya papayag na hindi makaganti sa Zenaya na yon. Ano naman kung ikakasal ng kapatid ko? Ako ang naagrabyado dito, Dad. Makakaya mo bang magbulag-bulagan lang gayong nasasaktan ng bunso mong anak? Hindi mo na ba ako mahal? Wala ka na bang pagpapahalaga sa akin? Ako pa talaga nang ginawa ko lang ay maging isang mabuting anak at kapatid. Bumuhos ang luha ni Marigold saka napahagulhol. Hindi niya in-expect na ganitong sasabihin sa kanya ng ama. Ano naman kung ikakasal na sa Zenaya? Salvador, naagrabyado ng bunso nating anak. Kakampihan mo pa talagang walang modong Zenaya na yon? Wala akong pakialam kung hindi na matutuloy ang kasal nila. Sinaktan niyang bunso nating anak at ang kaisa-isa nating pride. Hindi ka pa ba gagawa ng aksyon?
Kahit na ano pa siya, kailangan kong bigyan siya ng leksyon bilang ina. Galit na sambit ni Matilda sa asawa. Wala nang pakialam si Matilda kung hindi man matuloy ang kasal at pag-merge ng pamilya nila sa pamilyang Anderson. Ngayon inaagrabyadong kaisa-isang mabait niyang anak, hindi siya papayag na hindi bigyan ng leksyon ng panganay niyang anak. Hindi nga niya pinadapuan ng lamok ang dalaga at hindi rin niya ito pinagbubuhatan ng kamay. Gusto niyang parusahan si Zenaya at iparealize niya kung sinong boss sa pamamahin na ito. Kating-kati na siyang pagsabihan ng babaeng yon kung kaya't mabilis siyang umakyat sa itaas. Subalit nakakailang hakbang lamang siya nang pigilan siya ni Salvador. Magunos dili ka, Matilda. Ayaw ko makagawa ka ulit ng pagsisisihan mo. Malapit nang mag-merge ang pamilya natin sa pamilyang Anderson. Alalahanin mong kailangan natin ang panganay mong anak para matupad ang mga pangarap natin. Subalit napaingos lang si Matilda at napairap sa asawa. Hinawakan niyang balikat ni Marigold at pinaharap kay Salvador. Tingnan mo, Salvador. Tingnan mong ginawa ng panganay mong anak na ngayon ipinagtatanggol mo pa. Makatarungan bang gawin niya ito kay Marigold? Kung wala si Marigold, wala rin tayo ngayon. Malaki ang ambag niya sa pamilyang ito ngayon. Tatanungin kita, ano ang naging ambag ng panganay mong anak sa pamilyang ito? Hindi ba wala? Ikakasal lang siya sa pamilyang Anderson. Kung hindi pa nga naging baldadong panganay nitong anak, do you think na ipapakasal si Kit ni Mrs. Anderson kay Zenaya? Hindi. Napatulala naman si Salvador sa kamalalim na nag-isip. Tila ba tinitimbang nito kung anong mas nararapat na gawin. Isa pa, kung hindi man matuloy ang kasal, narito naman ang ating anak na si Marigold. Noong isang araw lamang ay pinasalamatan siya ng apo ng pamilyang Natividad. Alam mo kung bakit? Dahil lang naman sa bunso mong anak na si Marigold ay gumaling ang general sa sakit nito. Mawala man sa Zenaya, meron naman tayong magaling at matalinong anak na may pagmamalaki. Sinong mas nakakatulong sa atin? Si Marigold lang at wala nang iba. Hindi naman makapaniwala si Salvador sa sinabi ni Matilda. Si General Alfonso Natividad ay napagaling ni Marigold. Tumango si Matilda bilang sagot. Noong birthday ng matandang general ay niregaluhan ni Marigold ng herbal medicine ang matanda. At nang inumin to ng general ay agad na bumuti ang kalagayan nito at biglang nawala ang iniindang sakit sa paa. Isipin mo kung gaano makapangyarihan ang pamilyang Natividad. Hindi man kasing lakas ng pamilyang Anderson. Ngunit nakakasabay din. Malaki ang utang na loob nila sa bunsong anak natin. Kung kaya't kahit na anong pabor ang hingin mo, sa pamilya hindi ito magdadalawang isip pa. Narinig nga ni Salvador ang chismis-chismis ng matandang general ay matagal nang iniinda ang sakit nito sa paa. Walang doktor na nakakapagpagaling sa general kung kaya tumaasa lamang ito sa mga painkillers na gamot. Ngunit dahil kay Marigold ay gumaling ito, hindi siya makapaniwala ngunit nakaramdam siya ng sobrang saya dahil sa nagawa ng kanyang anak. Hindi papayag ang pamilyang Natividad na walang ibibigay na pabor sa kanila. Kilala ang pamilyang iyon na tumatanaw ng utang na loob sa iba. Sige, may ginawa ngang mali si Zenaya kay Marigold, ngunit pakatandaan mong anak mo pa rin si Zenaya. Bigyan mo lang ito ng leksyon at pagsabihan, huwag kang susobra pa doon. Napairap lamang si Matilda at hindi pinansin ang sinabi ng asawa. Dali-dali naman siyang umakyat sa kwarto ni Zenaya at malakas na napakatok. Zenaya! Zenaya! Buksan mong pinto! Sigaw ni Matilda habang patuloy sa pagkatok sa pinto ng kwarto ni Zenaya. Nang marinig naman ni Zenaya ang sigaw ng kanyang ina ay kaagad niyang binuksan ng pinto. Alam niyang papagalitan na naman siya nang inat ka nakasumbong na si Marigold dito. Ano pa nga bang aasahan niya sa kapatid niya na isang dakilang sumbongera? Sa pagbukas niya ng pinto'y kaagad na sinalubong ni Zenaya ng isang sampal galing kay Matilda. Mabuti na lamang at nakareact agad siya at hinawakan niyang brasong papalapit sa mukha niya at hinawi yon. Hindi naman nagpatalo si Matilda kaya ang kaliwang kamay naman niyang ginamit niya upang masampal si Zenaya. Ngunit malakas pa rin ang presence of mind ni Zenaya kaya nahawakan ulit ng dalagang kamay niya. Hindi makapaniwala si Matilda dahil sa ginawa ngayon ng kanyang anak. Napakalakas nito at nakaya nitong hawakan ng mariin ang kanyang kamay at pinaikot. Bitawan mo ko, Zenaya! Sigaw ni Matilda na maramdaman ang sakit sa kanyang braso. Agad namang binitawan ni Zenaya ang kamay ng kanyang ina nang makitang nasasaktan na ito. Blanko lamang ang binigyan niyang tingin kay Matilda.
What the heck? Bakit mo nagawa sa akin yun? Tanong ni Matilda habang hawak-hawak ang namumula niyang pulsuhan. Dinaluan naman ni Marigold ang ina saka nag-aalalang tinignan ng kamay ng ina. Okay ka lang ba, Mom? OMG, namumula ang kamay mo. Galit na galit si Matilda sa panganay na anak. Hindi siya makapaniwalang gagawin sa kanya to ni Zenaya. Abat, nagmamatapang pa ito gayong narito siya sa pamamahay niya. Napakatapang mo, sinaktan mo na nga ang kapatid mo, pati ba naman ang nanay na nagluwal sa'yo, nagawa mo ring saktan. Bilib talaga ako sa'yo, Zenaya. Napakawalang hiya mo, sigaw ni Matilda kay Zenaya. Ngunit walang inilabas na expression si Zenaya sa kanya. Ikaw naman ang nauna, Mama. Pumunta ka dito sa kwarto ko at nag-ieskandalo. Wala na akong karapatan na ipagtanggol ang sarili ko laban sa pananakit nyo? Tanong ni Zenaya sa ina, ngunit mas nadagdagan pang galit ni Matilda sa anak nang marinig ang sinabi ni Zenaya sa kanya. Karapatang ipaglaban ng sarili? Matilda snorted and continued. Ako ang ina mo. Ako nagluwal sa'yo. Binigyan kita ng karapatan para mabuhay sa mundong ito. Kaya huwag mo sabihing wala akong karapatang saktan ka. Kung kaya kong bawiin ang buhay mo at ibalik ulit sa sinapupunan ko, ginawa ko na. Saktan man kita, wala kang karapatang magreklamo. Anak lang kita at pinagsisisihan kong inuluwal kita sa mundo. Hindi makapaniwala si Zenaya sa sinabi ng ina. Paano nasasabi ng isang ina ang mga salitang yun sa anak? Gustong maluha na Zenaya, ngunit magiging masaya lamang si Marigold kapag ginawa niya yon. Bagkus na pangisi lamang siya at malamig na tinignan ng ina. Kung nagsisisi ka na naging anak ako, pwede mo naman akong itakwil na lang. Hindi yung kung ano-ano pang sinasabi mo sa akin. After all, ayaw ko naman kayo maging ina dahil sa ugali nyo. Kung ayaw nyo sa akin, mas ayaw ko rin sa inyo. Nang marinig ni Matilda ang sinabi ng anak ay biglang nagpanting ang tenga niya. Nakaramdam din siya ng hindi maipaliwanag na kerot sa dibdib. Siguro natapakan itong ego niya. Hindi mo ko kinikilalang ina at hindi rin kita kinikilalang anak. Kaya simula ngayon, wala na akong panganay na anak. Lumayas ka na rin sa pamamahay ko. Hindi man lang nakaramdam ng lungkot si Matilda nang sabihin yon sa anak. Tinuro pa nga nitong direksyon kung nasaan ang malaking pinto ng mansyon. Sa kagalit na tiningnan si Zenaya. Napangiti naman si Zenaya. Layas, mas maganda nga yun. Hindi na niya makikita ang kapatid niyang maldita at ang nanay niyang napaka-unfair ng treatment sa kanila. Mas pabor naman yon sa kanya. Impyerno naman tong bahay in the first place. Ngayong itinakwil niyo na ako bilang anak niyo, hindi na rin ako parte ng pamilyang ito, Mrs. Antilles. Kahit na anong gawin ko ay sana wag na rin kayong makikialam pa. Wala na rin kayong karapatan pa sa akin at ako sa inyo. Sana malinaw ang usapan natin ngayon. Malamig na sagot ni Zenaya kay Matilda. Kinamumuhian ni Zenaya ang ina. Tama ngang sinabi ni Apollo kapag sobra na ay itigil na. Ayaw na niyang maging martir sa mga magulang at ayaw niya na rin ipagsiksikan ang kanyang sarili sa mga to. Narinig niyang nakakainsultong tawa ni Matilda. Talagang hindi kami makikialam sa'yo. Sino ka ba? Wala ka namang kwenta at hindi naman may pagmamalaki. Wala namang special sa'yo, kaya bakit kami makikialam sa buhay mo? Isa pa, nagmamalaki ka na dahil ikakasal ka sa panganay na anak ng pamilyang Anderson? Napahalakak naman si Matilda habang napapahawak sa tiyan. Gaga, ang pamilyang Anderson ay ikakasal lang sa anak ng pamilyang Santiles. Ngayong itinakwil na kita bilang anak, wala na rin akong panganay na anak. Yan bang ipinagmamalaki mo kaya ang lakas ng apog mong manlabad sa akin at saktan si Marigold? Nagulat naman si Marigold sa sinabi ng ina. Hindi niya inaasahan na gano'n na lamang kadaling itakwil ng kanyang ina ang kanyang panganay na anak at kadugo pa. Gayunpaman unti-unting ngumisi si Marigold dahil sobrang nasisiyan siya. Dahil sa nangyayari sa kapatid niya. Kung gayong itatakwil na ng kanyang magulang ang kapatid, siya na ngayon na nag-iisang anak ng pamilyang Santiles. Meaning siya nang ipapakasal kay Keith Anderson. Wala na rin siyang kaagaw sa spotlight at pagmamahal sa magulang. Wala na siyang kahati pa sa pag-aalaga at pag-aaruga. Okay, kung yan ang nasa isip nyo, so be it. Tignan na lang natin kung ano magiging reaksyon ni Mrs. Anderson dahil umatras kayo sa ganitong alanganing sitwasyon. Halos lahat ay nakahanda na. I can't wait her reaction, Mrs. Antilles. Mukhang kayo ang maiipit sa sitwasyong ito.
Hindi na pinansin ni Zenaya ang dalawang nakanganga sa harap niya. Gulat na gulat ang mga ito na para bang may na-realize. Agad siyang umalis sa harap ng dalawa saka bumaba ng hagdan. Hindi naman makapaniwala si Marigold sa sinabi ng kapatid. Akala niya ay maglulupasay ito at magluluhod sa harap nila. Magmamakaawa na huwag siyang itakwil ng ina, ngunit matigas ang mukha nito. Hindi man lang natinag sa harap nila. Lahat ng kababaihan sa kamay nila ay hinihiling na makapasok sa buhay ng pamilyang Anderson. Ang isang babaeng katulad ng kanyang kapatid na walang kakayahan at walang sapat na pinag-aralan na hindi magiging qualified para makapasok sa pamilyang yon. Kahit na maganda ang kapatid ay mas importante pa rin ang background information para kay Mrs. Anderson. Naswertehan lamang ito dahil isa ng baldado si Kit Anderson. Malaking blessing na rin na may ikasal ang kapatid kay Kit Anderson kung tutuusin. Maraming kababaihan ang gustong pumalit sa pwesto niya. Isa na si Marigold doon. Sobrang naguguluhan si Marigold dahil sa reaksyon ng kapatid. Sobrang taas ng pride nito. Isang pipitsuging doktor lang naman ito at walang magandang karir. Anong mangyayari ngayong tuluyan na itinakwil ni Matilda sa Zenaya? Matutuloy pa kaya ang kasal niya kay Kit Joaquin? Yan ang ating alamin sa susunod nating kabanata.